Ang episode po natin ngayon ay para sa lahat na nag-request na itapik natin ang hydrogen fuel cell cars. Alam nyo guys, ang hydrogen, yan ang pinaka-abundant na element. Hindi lang dito sa Earth, kundi sa buong universe. Merong hydrogen sa hangin, pero mas maraming makukuhang hydrogen sa tubig. Kaya nga po ang chemical symbol ng tubig ay H2O. Kasi ang tubig ay binubuo ng 2 molecules of hydrogen at saka 1 molecule ng oxygen. Pwede pong ma-separate ang hydrogen sa tubig sa pamamagitan ng electrolysis. At kapag yan po ay na-separate, ito po ay flammable na parang gasolina. Kaya nga po may mga sumubok na gawing fuel ang hydrogen sa mga internal combustion engine. Actually, sumikat pa nga ang balita noon na may Pilipino nakaimbento na makina na umaandar lang sa tubig. At doon po sa mga nawawonder kung ano na nangyari doon sa sinasabi nilang Pilipino na nag-imbento ng water fuel car, ay meron po akong ginawang vlog tungkol dyan. Ilalagay ko po ang link sa description kung gusto nyo mapanood. Mas maraming energy content po ang hydrogen kung i-compare sa ibang mga fuel katulad ng gasolina or diesel. Kaya nga po ito ay ginagamit din sa rocket fuel. Pero hindi lang po sa pagsunog ng hydrogen po pwede itong maging energy. Kasi guys, itong hydrogen ay pwede rin pagmulan ng kuryente. Kaya nga po na-invento itong hydrogen fuel cell para yung hydrogen ay ma-convert sa kuryente na magpapatakbo doon sa electric motor ng isang kotse na katulad ng Toyota Mirai. Although mayroon ding mga hydrogen fuel cell cars ang ibang mga car brands tulad ng Hyundai, BMW, Honda, Audi, GM, Mitsubishi at Mercedes. Sa tingin ko ang pinakasikat po ay ang Toyota Mirai. Kaya mas madalas ko po siyang mababanggit ngayon. So papaano po ba nagwo-work itong hydrogen fuel cell na tulad ng nasa Toyota Mirai? At ito na kaya ang papatay sa industriya ng internal combustion engine at saka ng EV. Alam nyo guys, itong hydrogen fuel cell technology ay hindi na po yan bago. Actually, ang kinoconsider na pinakaunang hydrogen fuel cell na sasakyan ay gawa po ng GM noong 1966. At tinawag po nila itong electrovan. Kaya lang hindi po ito naging popular kasi very impractical. Biruin nyo, dun sa loob ng van ay dalawa na lang ang makakaupo. Kasi doon po sa likod ng van, doon nakalagay yung malaking tangke ng hydrogen. Tapos meron ding tangke na para naman sa pure oxygen. Meron po itong 250 feet na mga piping na magkakaduktong para mapaandar mismo yung hydrogen fuel cell. Hindi rin ito matulin kasi hanggang 112 kph lang ang pinakamatulin nitong kayang gawin. Tapos hindi rin malayo ang natatravel nito kasi hanggang 120 miles lang ang matatakbo ng isang full tank nito ng hydrogen. Fast forward po tayo 2014, inintroduce sa Los Angeles, California ang Toyota Mirai. Alam nyo guys, technically itong Toyota Mirai ay EV kasi ang nagpapaikot po ng mga gulong nito ay electric motor. Pero hindi po katulad ito ng Tesla na para magkaroon ng kuryente na magpapaikot ng motor ay i-charge muna ng ilang oras yung lithium-ion na battery. Ang Toyota Mirai ay hindi na po kailangang i-charge. Ang kailangan lang pong gawin dito ay kargahan ng hydrogen. Ang principle po ng hydrogen fuel cell ay medyo nahawig sa principle ng car battery natin. Kaya mabilis kong ipapaliwanag sa inyo kung paano bang nagwo-work yung car battery natin para mas maintindihan natin yung hydrogen fuel cell. Ang loob po ng karaniwang 12 volts car battery ay may 6 na cells. At bawat cell po niyan ay kayang mag-produce ng 2 volts. So 2 times 6 equals 12 volts. Ang bawat cell nito ay mayroong dalawang plates. Ang positive plate ay covered ng lead dioxide at ang negative plate naman ay yari sa sponge lead. Nakaseries po ang koneksyon nitong mga cells. Meron po itong positive terminal sa isang side tapos meron namang negative terminal doon sa kabilang side. Ilalagay po dyan ang 65% na distilled water at 35% na sulfuric acid. Sa loob po ng chemical solution na yan ay mayroong hydrogen ions at saka sulfate ions.
Yung mga hydrogen ions ay pumupunta doon sa lead dioxide plates na nakakonekta naman po doon sa isang terminal. Yan po ang magpo-produce ng positive charge. Sa kabilang terminal naman, dumidikit ang sulfate ions na magpo-produce ng negative charge. Ganyan po nakakapag-produce ng kuryente ang car battery natin na nagagamit natin sa pag-start ng sasakyan at saka dun sa mga accessories ng sasakyan natin. Sa hydrogen fuel cell naman, ang ginagamit ay hydrogen at saka oxygen para makagawa ng kuryente. Ang fuel cell ay mayroon ding dalawang plates na pinapagitnaan ng electrolyte membrane. Ang isang plate ay anode at ang isa namang plate ay cathode. Ang hydrogen ay pinadadaan sa may anode at ang oxygen naman ay pinadadaan sa may cathode. Sa anode ay mayroong catalyst. Kapag nadikit po ang hydrogen sa catalyst, nahahati ang hydrogen into ions and electrons. Ito pong hydrogen ion ay kayang tumagos dun sa membrane. Pero itong electrons ay hindi kayang tumagos sa membrane. Kaya pinadadaan ito sa electric circuit kung saan makakapag-generate ito ng kuryente na ginagamit para paandarin yung electric motor. Sa dulo po ng process na ito ay nagkakasama-sama yung hydrogen ions, electrons at saka yung oxygen na nagiging tubig. Daan-daang mga membranes ang kailangan para makapag-produce ng enough electricity na kayang paandarin ng dire-diretso yung mga electric motors. Tapos yung sobrang kuryente na napoproduce nitong hydrogen fuel cell ay napupunta naman po sa lithium-ion battery. Matindi po ang electronics nito na nagbabalanse sa dynamics ng kuryente between sa fuel cell at sa battery para mas ma-maximize ang bawat kuryenteng maipoproduce. Ang maganda kasi sa process na ito ay wala po itong emissions. Ang byproduct po nito ay tubig. Kaya doon po sa pinaka-tailpipe nito walang lumalabas na usok kundi tubig lang. Kung speed lang at saka range ang pag-uusapan, compared doon sa 1966 GM Electrovan na may top speed lang na 112 kph, ang Toyota Mirai po ay may top speed na 175. At kung yung GM Electrovan ay kaya lang tumakbo ng distance of 120 miles, ang Toyota Mirai naman ay hanggang 402 miles sa isang full tank ng hydrogen. So in short, itong Toyota Mirai ay matulin, malayo ang range na matatakbo niya, tapos zero emissions. At kung mauuso po itong hydrogen fuel cell, ay talagang sa palagay ko mamamatay ang industriya ng internal combustion engine, pati na siguro ang EV or yung mga hybrid. Kaya lang guys, kahit sa ibang bansa ay mabagal po itong umuso. Kasi meron din po ito mga disadvantages. Unang-una na po dyan, gaya nga po nang sabi ko sa inyo kanina na kailangan itong kargahan ng hydrogen. Siyempre, kailangan po ng gasolinahan na may infrastructure na capable mag-store at saka magkarga ng hydrogen. At para naman makapagpatayo ang isang gasolinahan ng ganyang infrastructure ay mangangailangan ito ng napakalaking halaga. At doon po mismo sa Amerika ay kakaunti lang din ang mga gas station nila na may ganitong infrastructure. Actually sa ngayon po 59 lang sa buong Amerika ang gas station na mayroong ganitong hydrogen. 58 po niyan ay nasa California, tapos yung isa ay nasa Hawaii. Naipon po lahat dun sa California kasi California lang daw po ang pinakamasigasig na palinisin yung kanilang atmosphere. Ito pong hydrogen fuel cell technology ay nasa infancy stage pa. Kaya ang isa pang disadvantage nito ay napakamahal. Mahal mismo yung kotse na hydrogen fuel cell, tapos mahal din magpatayo ng gasolinahan na pwedeng mag-store ng hydrogen. Pero marami pong developed countries ang interesado dito. Kaya marami-rami na rin pong mga Toyota Mirai ang naibenta. 11,368 units ang nasa Amerika, na karamihan ay nasa California. 7,435 naman ay nasa Japan. At 2,622 ay nakakalat sa iba't ibang mga bansa. Pero palagay ko dito sa Pilipinas ay matagal na matagal pa yan bago mauso. Yun nga pong EV tsaka hybrid dito sa atin ay parang hindi pa masyadong pinapansin.
Talagang malakas ang kapit ng internal combustion engine sa mga Pinoy. So guys, I hope na na-enjoy nyo or kahit paano ay may natutunan kayo sa episode natin ngayon. Kung meron po kayong mga gustong idagdag ay i-comment nyo lang po sa comment section natin sa baba. Tapos doon po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan ay pakipindot nyo na yung subscribe button or follow button kung sa Facebook kayo nanonood. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!